Simulan po natin dito sa matindi at makapal na request ni Matibag. Nagpapadagdag pa ng budget. Bakit? Bakit nagpapadagdag ng budget ito si Matibag? Siyempre kailangan may rason di ba? Tingnan po natin. Igan ng National Bureau of Investigation o NBI na hindi humawak ng baril ang volunteer driver nilang naaresto matapos ang barilan sa Senado noong Miyerkules. Posibleng nailipat lamang daw ang gunpowder residue sa volunteer driver na nagpositibo sa paraffin test dahil wala namang nakuhang baril mula rito. Sa kabila, Walang hawak na baril pero nag-positive sa paraffin test. Ano yun? Baka daw nakuha lang dun sa sahig ng Senado o sahig ng GSIS. Hindi natin alam. Pambihira. Yan po hindi po galing yan doon sa mamang pinabili ng suka or doon sa runner nyo pinabili ng ng Coca-Cola. Hindi yan po yun yung utusan nyo sa grupo na pinabili ng dahil naubusan kayo ng alak. Galing po yan sa isang abogado. Ang bihira talagang buhay. Nag-positive sa paraffin test dahil nakuha sa sahig. Ang lupit! Ang lupit mo talaga, Teng. niya ayon kay NBI Director Melvin Matibag, kulang ang ahensya sa mga operatiba kaya umaasa rin sila sa mga volunteer at force multipliers lalo na sa iba nilang mga operasyon. Dahil wala siyang hawak na baril nakuhaan ng bibyo doon sa fifth floor. Malay mo, sa fifth floor, wala siyang hawak na baril. Pero dun sa bakbakan na meron siyang baril. Ikaw naman, talagang ginagawa mong tanga yung mga taong bayan. Sabi ko nga, hindi naman tanga ito Itong si Matibag. Ang problema dito, akala niya tanga yung taong bayan. Kahit matamaan ka sa fifth floor, malay mo, di ba? Siya nga ang nahuli doon mismo sa loob ng Senado. Yung ang paraffin test, diyan pa lang positive ka na. Malabong hindi ka umawak ng baril. Na nandoon siya nung nagpuputukan at wala siyang hawak na baril. Bakit nandoon siya in the first place? May puto ka, nandoon ka, pinabalikan lang daw sa kanya yung bag, inutusan siya bumalik on his personal na motor. Bumalik lang siya. Tapos sa kalagitnaan ng putukan, doon siya kukuha ng bag, natapos nandoon siya. Alam niyo ba yung paraffin test? Pag nagpaputo ka, magkakaroon ka ng gunpowder sa kamay. Tingnan mo yung chances na sinasabi nito. Di ba? Doon lang tayo sa regular na nangyayari. Hindi ko alam kung madalas siguro manood ang Mission Impossible ito si Batibag. Volunteer, force multiplier siya. Alam niyo po ba kung ilan lang ang NBI sa buong Pilipinas, pati employees? Less than 2,000 po. Yan, konti lang daw ang NBI sa buong Pilipinas, less than 2,000. Tapos, pupunta pa kayo sa GSIS para i-monitor nyo lang yung pagpapadlock ng pinto, para kayo gawing gwardya ng GSIS, para gwardyahan nyo yung painting. Kasi ang sinasabi nito Matibag, di ba, kini-question, bakit sa dinami-dami ng pulis, may sundalo pa? Bakit NBI ang tatawagin ng GSIS? It's the first time na gagawin nyo ng GSIS. Record po yan, doon lang. Ang sagot na itong mama na ito, kasi siguro baka busy na rin yung mga pulis. Kaya tinawag ang NBI, total nandoon na rin kami. Tapos ngayon sasabihin mo 2,000 lang kayo buong Pilipinas. Di ibig sabihin, mas busy kayo, mas marami kayong dapat inaatupag. Kaysa binabantayan yung pagkukumpuni ng pinto dyan sa GSIS. Kaysa binabantayan nyo yung kulang na kaya kayo sa tao, babantayan nyo pa yung painting. Ang dami naman pwedeng magbantay dyan. Mas maraming tao yung pulis. Yung pulis nga, dinala nila sa KOJC 5,000, marami pa rin pulis sa Pilipinas Di dapat pulis ang tinawag. Wag na tayong maglukuhan. Abogado to galing sa abogado. Kaya nga kulang sila sa tao. Ano ang kanyang solusyon pag kulang sa tao? Ang ahente po namin, less than 400. At we serve buong Pilipinas po. Papatulong nga po kami sa Senado na sana yung budget namin na madagdagan po. Kulang na sila sa tao. 2,000 lahat daw sa buong Pilipinas. At ang agent lang nila, 400 sa buong Pilipinas. So ang solusyon niya, madagdagan ng budget. Ayun naman pala tinutumbok nitong mama na to. Bigyan ng maleta to. Bigyan niya. Sige na. Oy, saldi ko. Bigyan ng maleta. Wala pa man natatanggap to. Nagpapadagdag pa ng budget. Ako'y nagtatanong lang. Hindi kasi di ba ang solusyon mo? Kulang kayo sa tao. Di ba? Sige, kayo tanungin ko. Mag-isip kayo. Kahit pulahan ka, dilawang ka, kahit saan ka, kulang kayo sa tao. Anong gagawin nyo? Magpadagdag ng budget? Hindi. Doon na kayo sa kung saan kayo pinakakailangan. Di ba? Ang dami nyo dapat imbestigahan. Nakatuto kayo dyan sa pinto at saka sa painting. Hindi nyo nagagamit sa tamang paraan yung tao ninyo. Di ba? Eto, sasabihin ko lang sa mga katulad ni Matibag at saka ng mga politiko, hindi po solusyon lagi yung dagdagan ng budget. Kaya tayo nagka-problema, lahat gusto dagdagan ng budget. Gustong dagdagan sa PhilHealth, gusto dagdagan sa ghost projects,
Rolex, name it. Nandiyan ang problema. Para makapag-recruit po kami ng mas maraming mga ahente. Ano po? Inamin naman ng NBI na matapos ang naganap na putukan sa Senado noong Miyerkules, may tuturing nila itong miscommunication at hindi kailanman nilusob o inatake ang Senado ng mga operatiba ng NBI. Anya, sa GSIS building naganap ang insidente at hindi sa loob ng gusali ng Senado. Nanindigan naman si Matibag na humingi lamang ng tulong ang pamunuan ng GSIS sa NBI para magbigay ng seguridad para sa kanilang mga tauhan at pasilidad. Paliwanag pa ni Matibag, tagapagpatupad din sila ng batas kaya sinagot din nila ang katanungan kung bakit sila ang hininga ng tulong para sa seguridad ng gusali sa halip ang PNP. I agree, hindi nakapag-usap. Pero ang sasabihin ko lang, yung sinasabi ni General Plasca, dapat tawagan ko siya kasi may operation pala. But the problem is, sabi ko, bakit matawagan? Eh wala naman kaming operation talaga sa Senado. But if you will check, kausap ko yung GSIS because doon kami nag-deploy eh. So dapat yata, it's General Plasca who called, at least that's the set of security of GSIS. Mali! Mali yun. Pupunta kayo sa vicinity. Kahit pasagay natin. Dahil alam mo, ang sinasabi po nila, wala daw sila sa GSIS. Hindi totoo yung sinasabi ni Matibag. May mga nakitang armado na po. Kaya nga yung driver nakita sa loob ng Senado mismo. Diba? Parang inaamin nga ng driver, hindi ko lang maalala no, kung tama ang aking pagkakaunawa, na hindi niya alam loob na daw ng Senado yun. Diba? But pero for discussion purposes, halimbawa lang to, hindi sinungaling si Matibag, pero alam ko sinungaling. Pero halimbawa, hindi siya sinungaling. Sige, sabihin na natin ganun. Nasa GSIS nga sila. Alam mong sensitive yung vicinity ngayon ng Senado. Galing na nga kayo doon nung Lunes eh. Diba? Sa'yo nga galing na kayo nung Lunes. Alam yung naka-red alert na ang Senado. Alam yung nagkaroon ng habulan ang NBI at ang isang senador. Kayo po ang nasa vicinity ng Senado. Kayo po ang makipag-coordinate sa Senado. Kung yung mga senador aali-aligid sa building ninyo may hawak na armas, yung senador ang dapat makipag-coordinate sa NBI. Tama po ba? Di ba? Halimbawa, ando doon sila Cayetano may hawak na mahabang baril. O kaya yung mga mga pulis. Sino makikipag-coordinate? Di ba? Hindi dapat. Yung pulis, pumunta sila malapit sa nyo eh. Yung ang tipong papasok ka lang sa isang lugar, halimbawa subdivision or isang village o isang area na merong ahensya doon, nakadikit. Di ba magpapasabi kayo? Hindi sila ang tatawag sa inyo. Ano ka ba? First time? First time mo yan? Sila talaga. Kayo ang tatawag. Kayo makikipag-coordinate. Hindi po miscommunication yun. Ginulo nyo talaga. Sabi nyo wala kayong tao. Ngayon nung nag-booking kayo, sasabihin nyo nasa GSIS. Or kung talagang may tamang hinala ka na, yung sinasabi ng papasukin yung bahay ko, parang grupo ni Atty. Matibag itong papasok ka. Tawagan ko nga si Atty. Matibag. Atty. Matibag, papasukin nyo ba kami? Alam mo, narinig ko kay Cayetano, kumukontak daw sila sa inyo. Hindi po. Bumuo na rin ang NBI ng isang independent panel na mag-iimbestiga sa nangyari at mangalap ng baka Alam mo, sa gitna nito, no, nananatiling tahimik si Bongbong Marcos. Sinabi niya, pinaalis niya doon ng NBI. Bakit nandoon ng NBI? Siya ba ay nagbibingi-bingihan sa sinasabi nitong si Matibag? Dineded ba niya ba itong si Matibag? Or talaga namang kasabwat kasi si Bongbong Marcos, bulilyaso, so hayaan na lang niya na gawing fall guy ito. Ako naniniwala ako, tipong failure si Matibag. Talagang plano nilang hulihin doon si Bato. At naniniwala ako doon sa sinabi ni Aimee na hulihin si Bato kahit sino pa ang mamatay. Kasi isipin mo, yung minority biglang naglaho. Tapos sabi ni Aimee, mangilang-ilang 4 na senador doon alam. Tapos nawala sila. Tapos itong minority ngayon, instead na bakit pinapasok kami, bakit pinaligiran kami ng armadong NBI, imbis na magalit, babaligtad pa. So doon palang kita natin, meron ng sabwata ng executive at itong minority, itong grupo ni Tito Soto.